Dumarami ang tumututol sa isinusulong na congestion fee sa EDSA pero para sa ilang eksperto, pwede naman daw maging epektibo ito sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko kung may implementa ng maayos. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Usap-usapan ngayon ng mga motorista ang panukalang congestion charge para sa mga sasakyan sa EDSA kung saan marami ang tumututol sa ideya. Itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla ang planong ito para mahikayat ang mas maraming tao na iwan ang kanilang mga sasakyan at gumamit ng public transport. Pero hindi lahat ay tutol. May mga motoring expert na nagsasabing posibleng magtagumpay ito kung gagawin sa tamang pamamaraan. If we see how other governments have done it, congestion charges work for as long as, number one, public transportation options will remain. I think that's the first key thing. Second is that if they're going to charge private vehicles on EDSA, it has to be done correctly. I think the congestion charge itself is a good idea. I think it's better to limit it to certain business districts rather than EDSA itself. And tsaka the problem with congestion charges, it may be expensive for one part of the population, but it may be, a small fee for the more affluent users of cars. Inaasahan ng pagtaas ng car sales ngayong taon at ayon kay Roses, walang malalaking hakbang para mabawasan ang dami ng sasakyan sa mga kalsada. There's no encouragement for carpooling. And there's no limits currently placed on how many cars a family can own, which syempre when you have two cars you can pretty much override the number coding system. So wala siya. Kamakailan, sinabi ni Senator Grace Poe na ang pinakamabisang paraan para mahikayat ang mga tao na gamitin ang public transport ay ang tiyakin na maayos at maaasahan ito. Sang-ayon dito si Ang. The moment your public transportation system is very good, people don't tend to use their vehicles. They tend to take public transportation and then they have their private vehicles that they can use when they go out of town. So I can imagine a scenario like that very similar here in the Philippines if the government is able to implement it correctly. Inamin din ng MMDA na mahirap ipatupad ang congestion charge kung walang mas maayos na transportation option. Matatandaang nagbigay babala din ang ahensya ng mas matinding traffic sa EDSA buong taon dahil sa mga repair na magsisimula sa susunod na buwan. Isa pang mainit na usapin ay ang pagtanggal sa EDSA busway para magkaroon ng additional lane para sa mga sasakyan. Bagamat magkaiba ang opinyon ng Department of Transportation at MMDA, sang-ayon ang mga eksperto na dapat ipagpatuloy ang dedicated bus lane. It's been working for years now. Pag ibinalik natin yan sa dati, maraming possibilities like road rage again and reckless drivers. So magiging magulo po ang EDSA ulit. With the EDSA busway kasi we've seen that mas controlled ng flow, pati yung pag-dispatch ng buses is more controlled. And for that, I think the government should actually look into that first. I think mas malaking advantage in keeping the bus lane than removing it. Mula sa congestion charge hanggang sa fate ng busway, pati na rin ng two-wheel lane, ang lahat ng mga ideyang ito ay parte ng Comprehensive Traffic Management Plan na kamakailan lang ay pinag-usapan kasama ang Pangulo. Pero ang malaking tanong, makakatulong ba ang mga planong ito upang maayos ang traffic sa Metro Manila o magdudulot lamang ng karagdagang problema? Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.